Magandang oras sa lahat ng ating mga kababayan. May pinakabagong weather update tayo sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa mga susunod na oras. May update tayo kay Bagyong Krising na mas lumakas pa, may pagbabago sa direksyon nito at anong mga lugar ang nakatas na sa tropical cyclone wind signal. Ayon sa pinakabagong datos, nasa layong 435 kilometers ng hilagang silangan ng Virac, Catanduanes ang sentro ng bagyo. Taglay ni Bagyong Krising ang lakas ng hangin na umaabot sa 60 km per hour malapit sa sentro nito at may pagbugso na kayang pumalo ng 80 km per hour. Taglay ng bagyo ang hangin na umaabot sa 330 km per hour mula sa sentro nito, kaya dapat natin itong pagandaan dahil nangangahulugan na maraming lugar ang maaaring maapektuhan ng bagyo na ito. Sa kasulukuyan, base sa pinakabagong datos, kumikilos ito sa direksyong pan-northwestward at posibleng tumbukin nito ang Hilagang Luzon sa loob ng susunod na 24 oras. Dahil sa patuloy na paglakas ng Bagyong Krising, narito ang update sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Wind Signal number 1 na inilabas ng Pag-asa ngayong araw. Pakinggan po natin mabuti mga kababayan at pagandaan po natin ito. Kabilang sa mga apektadong lugar ang malaking bahagi ng Luzon, sa Isabela, Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands, southern portion ng Batanes, Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, mga probinsya ng Quezon, Ilocos Norte, northern at eastern portion ng Catanduanes, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte, kasama rin ang northern portion ng Ilocos Sur. Pinag-iingat natin ang mga lugar na ito na nasa ilalim ng signal number 1 dahil inaasahan ng lakas ng hangin na abot sa 40 hanggang 61 km per hour. Nangangahulugan na maaari itong magdulot ng pagkasira ng mga mahihinang istruktura. Posible din itong magdulot ng pagbagsak ng mga puno, biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Bukod sa malakas na bugso ng hangin, asahan din ang matitinding pag-ulan na dala ni Krising, pati na rin ang hinahatak nitong southwest monsoon o habagat na patuloy na nagpapalakas sa mga buhos ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Importanteng tandaan sa lahat ng ating mga kababayan na nasa mabababang lugar at malapit sa gilid ng bundok na maaaring mas malakas pa ang bugso ng hangin at malakas na ulan ang posibleng maranasan. At patuloy tayo magantabay dito sa ating update dahil kung lalakas pa si Bagyong Krising sa loob ng susunod na 24 oras ay posibleng itaas pa ang signal ng mga apektadong lugar hanggang sa wind signal number 3. Narito naman ang heavy rainfall outlook na pwedeng maranasan ngayong araw sa mga sumusunod na lugar. Sa mga lugar sa Camarines Norte, Catanduanes at Camarines Sur, asahan ng 100 to 200 mm na mga pag-ulan ang posibleng maranasan. Habang 50 to 100 mm na mga pag-ulan sa Isabela, Cagayan, Quirino, Aurora, Sorsogon, Albay, Northern Samar, Masbate, maging ang Eastern Samar at Biliran. Bukas, araw ng Saturday, July 19, posibleng maranasan ang malalakas na buhos ng ulan na abot sa 100 hanggang 200 mm sa mga lalawigan ng Zambales, Cavite, Bataan, Occidental Mindoro, Batangas at sa may Antique. At pagsapit naman ng linggo, 100 to 200 mm na mga pag-ulan ang pwedeng bumagsak sa Occidental Mindoro, Bataan at sa may Zambales. Habang 50 to 100 mm naman sa buong Metro Manila, Bulacan, Cavite, Tarlac, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro at sa may Negros Occidental. Samantala, magbigay naman tayo ng update sa latest track at magiging galaw ni Bagyong Krising na posibleng mag-intensify pa sa loob ng susunod na 24 oras. Base sa pinakabagong forecast, patuloy nakikilos si Krising pahilagang kanluran sa loob ng susunod na 48 hours. At habang nagpapatuloy ito sa kanyang track, hindi inaalis ang posibilidad na mag-landfall ang sentro ng bagyo sa pagitan ng Isabela at mainland Cagayan bukas ng gabi o sa umaga ng linggo. Ngayong araw, posibleng mas lumakas pa ang bagyo sa tropical storm category at bukas ng gabi may mataas na posibilidad na umabot ito sa severe tropical storm level bago pa man ito tuluyan tumama sa kalupaan ng Hilagang Luzon. Kasabay nito mga kabayan, pinalalakas din ng bagyo ang epekto ng habagat kaya pagandaan at asahan ng malalakas na pag-ulan sa maraming lugar sa bansa. Pagkatapos ng posibleng landfall ni Bagyong Krising, inaasahang kikilos ito pahilagang kanluran at tatawid ng Northern Luzon na posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Sabado ng gabi hanggang Linggo ng hapon.
Anumang pagbabago sa magiging galaw, bilis at lakas ng bagyo na ito ay maaaring magdulot ng mas malawak na epekto sa ating bansa. Kaya't napakahalaga ng tuloy-tuloy na pagmomonitor sa mga update at pinakabagong impormasyon dito sa ating channel. Yan muna ang ating pinaka-latest weather update at ulat panahon. Ito po ang inyong weather forecast ng bansa. Maraming salamat po at maging alerto sa lahat ng oras.